mga kadistornilyo, welcome to our shop, the Distornilyador. In this video guys, magdi-design tayo ng sariling disenyong makina. Lahat tayo kayang gumawa ng teknolohiya, depende sa lawak ng ating mga kaalaman ang ating kayang gawin. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang magiging trabaho ng makina na mahirap gawin sa tao para alam natin kung ano ang kanyang mga motion at may idea tayo kung paano natin i-disenyo. So ngayon mga kadistornilyo, ang gagawin nating disenyong makina, isang automatic cable cutter na hindi na kailangan ng operator. Pabayaan mo lang magtrabahong mag-isa, siya na ang magsusukat at siya na rin ang magbibilang. Okay guys, ito na yung ating machine plan. Malapit na itong matapos. Ito yung ating mga mechanical arrangement and position para sa ating gagawing makina. Ang kanyang trabaho, tagapag-slice ng wire kahit gaano kalaki at kahit gaano kabigat, kayang-kaya niyang hilain mag-isa. Okay guys, ito na yung formal drawing natin. Ang ginamit kong application dito is Microsoft Word Draw. Okay guys, ang next natin gagawin is machine base. Yung structure ng mechanical arrangement natin, kung paano natin i-mount. So ito ang ating gagawin na disenyo. Okay guys, ganito lang kasimple ang ating machine base. Ito na yung machine base formal drawing natin. Gawa pa rin to sa Microsoft Word Draw. Okay guys, ang susunod natin gagawin, magdi-design tayo ng schematic circuit para sa ating mechanical automation. Okay guys, una, gagawa tayo ng selector switch. Pwede siyang magiging manual operation, pwede ring automatic operation. So ito yung ating starter sa step 1. Pero guys, bago ang lahat, pagpasensyahan nyo na kung hindi lahat ng mga symbols ko ay tama. Dahil hindi naman ako engineering graduate. Natuto lang ako dito sa kaka-DIY. At saka sa pag-eksperimento guys, kailangan talaga yon. Okay guys, tapos na tayo dito sa step 1, automatic control section. Ang gagawin natin sa sunod, itong step 1 pa din, pero sa manual operation section na ito. Okay guys, tapos na rin tayo dito sa ating manual starting control. Okay, next, steps 2, automatic starting control. Okay, tapos na ang ating steps 2, automatic starting control. Ngayon, mag-start naman tayo sa step 2, manual starting control. Okay guys, tapos na ang ating steps 2, manual control. So ngayon, dito na tayo sa pinaka last stage. Ito na yung steps 3. Dito sa pinakadulo guys, ito yung ating reset limit switch. Ito na ang ating formal drawing sa ating schematic circuit guys. Kung napapansin niyo, napakasimpleng drawing lang ito dahil ang ginagamit natin dito is normally open and normally close. Ang ating mga components is gumagamit tayo ng limit switch at saka magnetic relay. Ang ginagamit kong schematic maker application guys is Adro Max. Napakaganda nitong software applications na to guys.
Okay guys, ito na yung kabuuang disenyo ng makinang ginawa ko guys. Ngayon ko lang ito na i-upload dahil nung unang ginawa ko to, ito yung pinakaunang machine na ini-invento ko guys dito sa company namin. Ngayon ko lang naisipang i-upload mula nung umpisa kung paano ko siya ginawa. So ito na yun guys. Kaya ngayon ko lang to in-upload guys kung paano ko siya ginawa. Kasi nung ginawa ko to, wala pa kong alam kung paano i-vlog ang mga ganitong bagay. Dati kasi, 3 katao ang nagtatrabaho dito. Isa taga-hila, isa taga-putol, isa taga-sukat. Kaya nung naisipan kong gawin tong makinang to, dahil nag-request sa akin ang company manager namin na gumawa ako ng ganito. Kaya pinag-isipan ko na ito yung gagawin ko at ito yung disenyo. So ito na yun guys, kailangan mo lang siyang i-turn on. Pagkatapos, iwan mo na, magtatrabaho na siyang mag-isa. Siya na mismo magsusukat at siya na rin yung magbibilang. Okay guys, so ngayon hanggang dito na lang po ako sa aking video. Sana po may naitulong ako kahit kunting kalaman. At sana po kung nagustuhan ninyo ang aking video, please don't forget to subscribe, like, share, and bell buttons. At maraming salamat at hanggang sa uulitin po. Bye-bye!